Okay, magandang umaga mga minamahal kong mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay, purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Pag-uusapan natin, consequences of laziness. Sa Tagalog, ang mangyayari sa katamaran, no? O kung isang tao ay tamad, anong mangyayari sa kanya? Okay. Pagpatuloy na natin. Sa Mateo 25:14 hanggang 30. Ang nagtuturo rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Itong talata na ito ay tumutukoy sa sa talinghaga tungkol sa mga alipin, no? Sino yung mga alipin? Yung mga lingkod. Siyempre, yung mga alipin, merong mga Panginoon yan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon. Tayo yung kanyang alipin. Dito sa parabola na ito, o talinghaga, isang araw, umalis ang Panginoon at sinabihan niya ang tatlong alipin. Sabi niya, aalis ako. Ipagkatiwala ko sa inyo ang aking pag-aari. So, yung isang alipin, binigyan ng 5,000 pilak na ginto. Okay? Yung pangalawang alipin ay binigyan ng 2,000 pilak na ginto. Tapos, yung panghuli, yung pangatlo, ay binigyan siya ng 1,000 pilak na ginto. Okay, makalipas ang nagdaang mga araw, yung alipin na binigyan ng 5,000 ay inilatag niya o inalagak niya yung pera na yon sa isang makabuluhang negosyo. At yun ay naging, yung 5,000 niya ay naging 10,000. Yung pangalawa naman, na binigyan ng 2,000, inilagak din niya sa kung saan pwede siyang kumita. Yung 2,000 niya ay naging 4,000. Okay? Okay. So, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanilang Panginoon, sabi nung alipin na tumanggap ng ilang ng 5,000 na naging 10,000, ito po yung bali profit nung 5,000 naging 10,000. Okay, magaling, sabi ng Panginoon, ikaw ay mapagkakatiwalaan. Yung pangalawang alipin, ito po, binigyan po ninyo ako ng 2,000 pilak na pera, naging 4,000 po. So, ibig sabihin, dumoble yung pera na yon. Tapos, hinarap naman ng Panginoon yung pangatlo. Sabi nung pangatlo, Panginoon, binigyan po ninyo ako ng 1,000 pilak na pera na ginto, pera na ginto, alam ko po na pinipitas ninyo yung bunga ng puno na hindi ninyo pag-aari. At kinukuha ninyo yung ani na hindi ninyo itinanim. Kaya ako po'y natakot po sa inyo, kaya ang ginawa ko po yung
1,000 pera na ginto ay inuhukay ko po sa lupa. So, yun. Ngayon, pagpatuloy na natin. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga nang hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Binalik niya. No? 1,000 rin yung kanyang ibinalik. Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Sumagot ang Panginoon. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. So, sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na masama at tamad na lingkod. No? Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Ayan. So, ibig sabihin, yung 3 alipin, meron silang talento. Kung paano nila pauun na rin yung salaping ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Okay? So, kaya nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, masama at tamad na lingkod. Kasi hindi kumita yung salapi niya, no? Inukay niya sa lupa. At nung dumating ang Panginoon, ayun yung pangalawang pagdating ni Kristo Jesus. Ibinalik niya ngayon yung kung ano yung binigay sa kanya na 1,000, siya rin yung ibinalik sa kanya. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Mateo 25:30, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. You see that? So, ang taong tamad pala, no? Masama at tamad na lingkod, may kaparusahan pala, no? Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Okay, mag-reflect tayo rito sa ating pamumuhay. Okay? So, binigyan tayo ng talento ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so yung talento na yun, gagamitin natin para lumago ang kanyang mga salita. No? Gagamitin natin yung talent natin para lumago ang kanyang salita. Sa akin, ano yung talent na ibinigay ng Panginoong Diyos sa akin? Yun ay upang ipahayag yung kanyang salita. No? Ang talent ko ay ipahayag yung kanyang salita. Ang talent ko ay para maipaliwanag yung kanyang salita. Sa pamamagitan nun, ang mga makikinig ngayon, ay lalapit sila kay Kristo Jesus. Sapagkat ang napakinggan nila na mabuting balita ay yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayon ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo dahil na rin doon sa mga alipin. No? Kayo narito, lumapit kayo kay Kristo Jesus sapagkat meron siyang alipin na kung saan nagpapahayag ng salita ni Kristo. Sa pamamagitan nun, kayo ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo'y nananatili sa Kanya at nananatili ang Kanyang mga salita. Okay?
So, ito naman ay tungkol sa paglago. Yung 5,000, naging 10,000. Ha? So, tayo, lumago tayo. Nag-umpisa sa pamilya, sa dalawa. And then, ang dumating sa atin, lumago tayo, sina Bang, sina sina Isa, yun na, yun yung paglago. At hindi lang yun, kundi sa bawat mensahe ng Diyos na ipapahayag dito, ay na-share din sa klase ng teknolohiya ngayon tulad ng Facebook, YouTube, and so on. Doon, no, may mga taong makikinig din. No? Dati-dati ang viewers ko unang-una noon hanggang 50 lang. Then di magtatagal 100 yung viewers ko sa bawat mensahe na i-deliver natin dito. Ngayon, nakakarating siya ng hanggang 500 mahigit. So yun yung paglago. Yun, ibig sabihin, yung talent mo na ibinigay ng Diyos sa iyo, ginagamit mo ngayon na ipahayag yung kanyang salita. Sa pamamagitan nun ay hindi lang tayo sa pamilya na ito ang makakarinig ng kanyang salita, kundi marami ring tao ang makikinig ng kanyang mga salita. Hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa kaibigan natin, kundi sa mga ibang tao. Yun ang ibig sabihin nitong talinghaga na ito. So, ibig sabihin tayo nga ay lumago. Ang mahirap, pagdating ni Kristo Jesus, hahanapin niya, no, ang mga pananampalataya ng bawat na-share natin o na-kumbinsi natin. Okay? Pagpatuloy natin. So, yun ang mangyayari sa isang tamad na alipin, masama at tamad na lingkod. Bakit? Hindi niya ginamit yung kanyang talento para lumago yung kung ano ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Pagpatuloy natin. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Ito ay aral ng ating Apostol Pablo. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Yan, no? Kapag ang isang tamad, hindi nagtatrabaho, dapat hindi pakainin. Iyan ang batas. No? Ngayon, mag-reflect tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ayaw magtrabaho, meron tayong nakikitang gano'n. No? Umaasa na lang siya doon sa pagsisikap ng ibang tao. Nakakakain siya, ngunit hindi siya nagtatrabaho. No? Kaya dito papasok ngayon yung ako ang nagtanim, iba ang kumain. Kaya totoo yun. Yun ay katamaran. No? Pero kung ikaw naman kapatid, pwede bang makahingi? Ikaw yung nagtanim doon na. Pwede bang makahingi ng yung itinanim mo? Sabi niya kung ikaw naman generous, binigyan mo naman siya. Pero kung araw-arawin niya na yun, yun ang sinasabi, ako ang nagtanim, iba ang kumain. Ayan. So walang karapatan doon. Kaya nga matindi ang utos. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Okay? So, yan ang turo sa atin. Kung yung katamaran nga kay Kristo Jesus itapon ninyo sa kadiliman. Matindi naman sa kanya, no? Pero kay Apostol Pablo, huwag pakainin. Okay.
Patuloy natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 8 and 9. Hindi kami nakikikain kanino man nang walang bayad. So si Apostol Pablo, no, bagamat siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi siya nakikikain. Si Apostol Pablo, habang siya ay nangangaral ng mabuting balita, siya ay nagtatrabaho. Ang trabaho niya, gumagawa ng tent para lang kumita ng pera, para lang merong pangkain. Ulitin natin, hindi kami nakikikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw at gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ito, i-reflect natin. Sa church nito, walang abuloy, walang love offering. Kasi sabi ni Kristo Jesus, ibinigay ko sa inyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Maliwanag yun. So, ibig sabihin, ang sabi rin sa isang sulat ni Apostol Pablo, no, ang magulang ay hindi dapat pinapakain ng anak. Anong ibig niyang sabihin dun? Ang magulang, yung nangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga anak, yung mga membro. Sa bawat contribution na ibinibigay nila, doon kumukuha ng pagkain yung nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang turo ng Apostol Pablo na ang magulang ang siyang magpakain sa kanyang anak. Ano yung papakain niya? Yung salita ng Diyos. Hindi yung anak ang nagpapakain sa magulang. Okay, yan yung mga mabibigat na turo, ano? So ulitin natin, nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Totoo yan. No, habang nangangaral si Apostol Pablo, siya ay nagtatrabaho, gumagawa siya ng tent. Sa pamamagitan nun, kukita siya ng pera para mayroong pambili ng kanilang kakainin. Amen? Amen. Yan ang sample. So ako, wala akong kinukuha, no? Kundi sa sarili kong pawis, sa sarili kong talento, makakaroon ako ng pera na aking pambili ng aking pagkain. Amen? Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyo turo, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. So yun yun. So yun ang turo ng mga apostol, turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mag-reflect tayo sa ating mundo. How about yung nalilimos? Paikot-ikot. Pero yun talaga ang trabaho nila. Eto yun. 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. We say this because we hear that there are some people among you who live lazy lives and who do nothing except meddle in others people business. You see that? So, bibigyan natin ng halimbawa ito. Yun nga, balik tayo doon sa tanong. About yung mga namamalimos araw-araw. Yung mga tao na yun, merong talent ngayon. Merong talent. Pero dahil na lang sa awa natin sa kanila, binibigyan natin sila. Pero sa turo ng mga apostol, ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangan yung talento mo, gamitin mo para mamuhay ka. Kaya nga sabi doon sa iba't ibang kasulatan, huwag mong ipagkatiwala ang buhay mo sa ibang tao. Okay? Mamuhay ka ng nararapat.
Huwag mong pagkatiwala ang buhay mo sa ibang tao. Ito yun, yung middle in others people's business. Okay? So, ganito. I-apply natin ngayon sa high-tech na pamumuhay. May content creator, digital creator siya. Tapos, nag-post siya. Tapos, kinuha yung ipinost niya. At ipinost naman ng isang tao, at dun siya kumikita. Ayan, that is middling. Ibig sabihin, hindi niya pinaghirapan yon. Kinuha niya ngayon yung naipost na yon. Tapos, inaako niya na sa kanya yon. Siya ngayon yung kumikita. Sample tayo, tunay na buhay. Merong akong best friend na composer singer, no? Marami siyang na-compose na kanta, marami siyang inawit na kanta. And then, anong nangyari? Nung ngayon, inilabas na yung kanyang na-compose at kanyang nakanta. No, maraming kanta yun, no? Marami siyang kinompos, marami siyang kanta. Anong nangyari? Pinirate yung kanyang mga awitin. At yun ay nakinabangan ng mga iba't ibang tao ng pinagkakakitaan nila ng limpak na salapi. Yan ang ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin, yun ay pagnanakaw ng talento ng ibang tao. No? So, ibig sabihin, hindi siya naghirap. Pero yung original na composer na yun, naghirap siya. Siya yung composer, siya yung umawit dun sa mga kanta na yun. Ngayon, pinirate at pinagkakakitaan at ito'y ang nangyari, walang napala yung composer na yon, walang napala yung singer na yon, kundi ang nakinabang ng kanyang pag-iipan, ng kanyang yung kanyang talent, yung kanyang yung paghihirap niya, sakripisyo niya, iba ang nakinabang. So yun yung ibig sabihin niyan. We say this because we hear that there are some people among you who live lazy lives and who do nothing except meddle in other people's business. Okay? So, ano pa yung magandang ehemplo? Yun ang pinaka-konkretong ehemplo yun, you know? Oh. So, sana mga kapatid, itong mensahe nito ay magsilbi sa atin. Magre-reflect sa atin yan. Bilang mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo, yung talento natin ay huwag natin ilagay lang sa isang lugar, kundi ito'y palaguin natin. Halimbawa, sa pamilya natin, bawat pamilya natin lalago ang salita ng Panginoong Jesucristo ay lumalago sa loob ng pamilya natin. Yun ang challenge sa atin dito sa aral na ito na ating pinagbulay-bulayan. Okay? So, ngayon sabi niya, balik tayo doon. So dito, kung ipagpatuloy po natin yung 26 to 27, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kunin ninyo yung nasa Kanya at ibigay doon sa may 10,000. So, anong ibig sabihin? Tapos, sa 26, sa 27, ang sabi niya,
no, ang kokonti sa'yo, baka mawawala pa. At yung marami ka na, makadagdagan pa. Yun yung 26, 27. Titignan natin yung paligid natin, no? Baka yung baka kumonti na, no? Yung hawak natin dati, marami, tapos naging konti. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kokonti na nga nasa sayo, kukunin pa sa'yo yun at ibibigay doon sa may marami. Yun ang 26, 27. At dapat hindi tayo makakarating doon, no? So may challenge sa atin dito, hindi lang yung natin. Ngayon, yun yung physical na paglago. Ano naman yung spiritual na paglago? Yung salita ni Kristo Jesus ba talaga bang lumago sa bawat pamumuhay natin? Yun ang ibig sabihin. Narinig mo yung kanyang salita, yung ba ina-apply mo sa sarili mo yun? No? Marami ka nang narinig. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 12, sabi niya, maliwanag, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, kung meron kang pananampalataya na sinliit ng butil ng mustasa at ito ay naging punong kahoy, ang ibig sabihin nun, yung bawat salitang naririnig mo, yun ay sinasabuhay mo, no, sa iyong buhay, at ikaw pa'y na-share mo sa iyong kapwa, yun yung pananampalatayang naging punong kahoy. So yun ang mga koneksyon nitong talinghaga na ito. Okay? Talinghaga ng halipin na dapat gamitin ang talento ng bawat isa. Sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang bawat talento ay galing sa Diyos. Ephesians chapter 4 verse 11 yun. So sana naunawaan natin. So ito ay magbibigay aral sa atin, mag-reflect tayo rito bilang mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Sana naiintindihan natin ito. And God bless us all. Amen. Amen.